Are you ready for the Word of God? Maganda yung topic natin ngayon mga kapatid kasi nakaraan, even money yung tinapin ko eh. So, puro heart yung ating check ngayon. Okay? Puro heart. So, heart check tayo. Heart check tayo. Balikan ko ng pangalan ng series natin. Heart check. So, tingnan natin ang puso natin. Kasi nakita ko that everything we do resides in our love for God. Ang pagmamahal sa Panginoon, siya yung klase na when it comes to, it's not called a character, but it is the beginning of our faith. Lahat yan nag-o-hold sa pananampalataya natin, yung love. Kaya isipin nyo, no, kung ikaw Kristiyano, lovelessness, the root of character bankruptcy. Pagka tinanggal yung love, ito yung ugat ng bangkaroting pag-uugali. So you are a Christian and you are been a Christian for a long time. Habang panahon ka ng Kristiyano and nag-heart check ka, Lord, kamusta ba yung aking character? Maayos ba yung aking pag-uugali sa aking kapwa, towards God, towards people? Heart check tayo. Kung tinignan mo yan at nakita mo, ay, sablay ako sa ganyan. Ibig sabihin, meron ka ng reasoning. Kasi pagka ang pagmamahal, basahan mo na yan, mawawala na ang iyong devotion sa Diyos. Saan mo na yung paglilingkod mo kay Lord. So today, I want to share about lovelessness, the root of character bankruptcy. Tignan natin yung mga pag-ugali natin, yung character natin. So, let's open our Bible and turn to 1 Corinthians chapter 13, verse 45. And tayo po tayo mga kapatid for the reading of the Word of God. So, basahin po natin ito, 1 Corinthians. Lagyan mo ng 1 Corinthians 13:45. Basahin mo natin ito. Love suffers long and is kind. Love suffers long and is kind. Love does not envy. Love does not parade itself. It is not puffed up. Does not behave rudely. Does not seek its own. Is not provoked. Thinks no evil. Sige tayo manalangin. Heavenly Father, we thank you, O God, for giving us your word today, Lord. Nawa, ma-heart check po namin ang bawat isang buhay Christian po namin at makita namin if we are spiritually bankrupt, O God. Lord, may your Spirit continue to minister to us, O God, impart us your word and make it true in our life, O God, so that our life will be light, shine to everyone, O God. Lord, salamat po, Panginoon, from the freedom of just receiving your word. Yung palayaan mo na kami nakaupo rito, maayos ang lugar namin. Yung mga lugar, Lord, hindi makapag-worship dahil naglera, Panginoon. We remember those Christians, O God, who are suffering right now, O God. Nawa yung put peace, O God, in those regions in the Middle East so that we share your love to those people. Salamat po, Panginoon, sa kabutihan mo. Pagpalain mo ang oras na aming umukulin sa aming pag-aaral ng iyong salita. Minister to us, Holy Spirit. You are welcome to write your words in our hearts and minds. In Jesus' name, we pray. Amen. Amen. Sige, makabot muna po tayo. Okay, today, yun nga, heart check po tayo mga kapatid. Actually, we are living in a time of there are increase of wickedness. Kahit saan, ang tindi na po ng increase ng wickedness. We go to social media, we go to politics, we go to nation. Kaya ang makikita mo yung pag-uugali ng mga tao, yung kanilang mga sinasabi, tungkol sa politika,
tungkol sa isang tao, no? Sa isang presidente, ang kay Marcos, kay Digo, kay Trump, o sa mga Iranian na supreme leader, makita mo, simpatya ng mga tao, mga sinasabi ng tao. Ang makikita mo, marinig sa iyo, ang panahon natin ay wicked. And kasunod niyan, relationships are collapsing. Families are divided. Ito na sa politika. Baka iba kay Duterte, iba ayaw kay Duterte, iba gusto Iran, yung iba ayaw sa Iran, di ba? Or simply, sa mga pananaw sa buhay, divided na. Trust is fading and our hearts are growing cold. Kapag tinignan ho natin to in the Gospel of Matthew 24 verse 12, sabi po, because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. So, biblical po yung nangyayari ko sa atin. We are living in the last days. At kung meron ho tayong babantayan, hindi yung pagdating ni Jesus. Darating na si Jesus mga 2020, 2034, 2038, 20... Hindi yun eh. We are in the ministry of preparing the coming of the King. No? Dapat busy tayo sa paghahanda ng pagdating ni Kristo. Hindi tayo dun sa welcoming committee. No? Kasi pag rapture, kung welcoming yun eh. Welcome si Lord. Kaya nga sabi ng Bible, hindi mo alam ang oras ng panahon. Why? Because, tignan niyo, alam natin, ang oras ng panahon, sasabihin ng isang Christian, matagal pa naman darating si Lord. Matagal pa naman. 2034? Oh, I have still time. Waste ko muna yung time sa mga bagay nito. Kaya ang wisdom to, hindi natin alam, kaya dapat maghanda ka. Amen. Amen. At kung maghahanda tayo, titignan natin yung pinakamalapit, hindi sa pagdating ni Lord, tignan natin yung pinakamalapit na paghahanda, ang paghahanda ng ating puso. Amen. Baka akala natin, nakatayo pa tayo, sabi ni Paul, yung pala, nakabuwal na tayo. Galatians. Sa Galatians kasi, ang naging kasalanan nila, sila yung mga Christian, mahal na mahal nila si Lord. Kaya lang, one day, a false teaching came. And they were divided. Pagpapatuloy pa, hindi ka magpapatuloy. They were divided. Christians and Galatians are divided. Sabi ni Paul doon, yung maliit na libadura lang nagpaalsa. No? And it caused them to sin, to bicker, to be angered, to hate, to envy. Nasaan yung love? Sabi ni Paul. Kaya sabi ni Paul doon, the whole sum of the law is that you carry one another's burden. That you carry one another's burden. Sabi ni Paul sa Galatia. Kasi, ang tindi ng sigalot sa church, gusto ng palataya, they are cleansed by the blood of Jesus, but they hate, they bicker, they heart are bankrupt. Gusto, pwede pala yung gano'n, church na tayo, pagkatapos, ang layo ng puso natin sa Panginoon. Yes. It happened to the Galatians, and it could happen in every individual person who knows Christ. Kaya sabi nito, mag-ingat kayo. Dahil sa huling araw, sabi ni Jesus, ang pagmamahal ng bawat isa ng maraming tao. The greatest crisis of our generation is not the absence of power or knowledge or opportunity. The greatest challenge is the absence of love. Yan ang matinding challenge sa atin mga Christian. Halimbawa, wala na tayong pera. Magpapatuloy ka pa rin ba sa pagministeryo? Yan yung kawalan ng pera, nakakawala rin ng pag-ibig yan. Nakakawala ng pag-uugali. Listening. Pero, gusto mo mag-serve kay Lord, lahat tayong pera, gusto. Tinatagord. Ako nga, may problema ako personal eh. Ayoko kong sabihin. Tapos, tulong ako. Kasi, dyan po nakikita yan. Because the crisis that we are having now, generation are having now,
is very, very basic. No? Kumbaga, hindi kapangyarihan, hindi knowledge. We are living in a day where knowledge is available. Isang app nga lang, matutulungan kayo sa pag-aaral niyo. ChatGPT. Alam ko na lahat. Sabihin mo ko lang, teacher, alam ko na. Sabihin ng teacher, kailangan mo calculator. Hindi mo kailangan calculator. Hawak mo calculator. Diba? Mas marunong kayo sa teacher eh. Pero sa totoo, hindi problema yan eh. Hindi problema ang power, hindi problema ang knowledge, ang opportunity, ang problema, the absence of love. When you have power, opportunity, and knowledge, without love, ano gagawin mo? You see? Now, ang kawalan ng pagmamahal, pag-ibig is very dangerous because it works silently. Hindi ito basta nagmamanifest, lumalabas in the open, but it gradually destroys our character within. Kaya ang barometer ng lovelessness ay character bankruptcy. Pag tinignan kita, yung pag-uugali mo, yung attitude mo, magpapakita, wala ka na pagmamahal. Listening. Kasi, alam niyo, lahat ng ethics, malalaman ka na nandiyan na sa internet. Ito bagat yung pag-uugali mo. Anyone, introvert, ano yung mga sasabihin mo. Diba? So, lovelessness is therefore the hidden root behind many visible sins. So, tingnan natin ito, no? Ang kawalan ng pagmamahal ay ugat ng mga kasalanan pwede natin makita. So, let's look at what Apostle Paul says in the 1 Corinthians church. Nung ina-address niya yung talatang ito, the love chapter, ano? Gusto natin yung love chapter. Pero ano yung spiritual disorder na nangyayari sa Corinthians church? Alam niyo, they have spiritual gifts. They have active ministry. They feed the hungry. Kasi kaya itong church na to nagpapakain sila ng mga tao, tumutulong sila sa mahihirap. But deeply, they are divided and immature. Ito yung kalagayan. Kaya nung sinabi ni Paul, itong verse na ito, gusto ko makita nyo that the problem of the First Corinthians church is they are immature. They are panglabas ang work, tutulong sa mahirap, pero sa loob, hubad. Yan ang actually nangyari sa First Corinthians. They are rich in spiritual gift, they are active in the ministry, but they are deeply divided and immature. Sila hindi nagkakasundo. Kaya nung sinabi ni Paul itong chapter 13, chapter, diniscuss ito sa chapter 12 and 14, makikita nyo, maliwanag ang mensahe ni Apostol Pablo that hymns without love produce spiritual bankruptcy. Alam mo, let's say, itong video editing na ginagawa mo ngayon, alam mo ba na yung pagtrabaho, our job, is an opportunity given by God to do. Amen. Kung halimbawa, alam mo yung pag-video editing, pero yung kinikita mo naman dyan, you are not serving it for the Lord. Spiritually bankrupt ka. Kasi meron kang gift, and hindi mo nagagamit para sa Panginoon. You are like the First Corinthians church. Hey, listening. Ang galing natin sa video editing, halimbawa, professional ka. Ang galing mo sa school. Ang galing natin magturo. Pero pagdating sa bahay, hindi mo mapag-igura ng ayos yung iyong anak. It shows our character. The same thing with the First Corinthians church. Dito makikita natin, when Paul was saying the spiritual gifts, they are bankrupt, he used the word agape. Sabi mo yung word na agape is a sacrificial God-like love. Kasi unang nakita ang klase ng pagmamahal na ito na demonstrate ito ng Panginoong Jesus, ng Ama. 3:16, sabi lang, yung famous na for God so loved the world that He came.
His only begotten Son, that whosoever believes in Him, that is a agape love, sacrificial love. Paul is pointing out that the Corinthian church knows how to serve tables, knows how to give to the poor, but they are divided. Meron silang inggitan, may rin sila. Hindi love yan, sabi ni Paul. Love is not an emotion, an affection, but a deliberate choice to seek the good of others. Kaya, hindi gusto ko sa HO natin. Marami din sa mga leaders mo natin, tinuturoan natin dito sa HO. Hindi ka pa kumikita talaga ng malaki, pero tinuturoan ka na magkaroon ng vision and purpose. Why? Kasi yun ang magdadala para ano man yung maging trabaho mo, kumita ka man ng malaki na, mag-6-digit ka man, alam mo na magkaroon ng agape lang, sacrificial lang. Sabi, pag sumahod ng first sahod, sahod is, ano yung first sahod? First fruit. Di ba? Sacrificial mo talaga yun. Kasi una sa sahod dito, give to the church. Ano sinasahod mo? O yung sahod is 30,000, give to lang. Sacrificial lang po yun. Yung hindi mo yung sarili mo, yung isip mo, para may magawa in church, para may mga nakabot na ba. No? So, this love is not emotional, it is a deliberate choice. Now, love is the foundation of godly character. If you are a Christian and if you want to develop a godly character, the first things you need to do is check your heart. Sabi dito, above all things, Colossians chapter 3 verse 14, above all things, put on love, charity, which is the bond of perfectness. So, nung sinabi yung bond of perfectness, ibig sabihin nito, the elements that hold together. Ang pwedeng mag-bind, pag-uugali mo, love. Ano yung mga elements na dapat ibinabind ng love? Nandiyan yung tinatawag na patience, yung humility, yung kindness, yung integrity. Pag walang love, patience will collapse. Pag walang love, humility will disappear. Pag walang love, kindness will fade. Pag walang love, integrity weakens. Kita niyo po yan. Kaya makita po natin, importante yung love kasi ito yung nag-glue ng spiritual maturity natin. For example, may pinagawa sa'yo, tigahugas ka ng pinggan, tigalinis ka ng church. Ano ba naman yan? Bakit si ganito hindi naglilinis? Tawagin mo naman, ba't laging ako na lang naglilinis? Diba? Ba't ako na lang lagi? Yung iba hindi pa pwede? Bakit ako lagi? Bakit? Kanino mo ba ginagawa yan? Ginagawa mo ba yan para sa... Kanino ka ba naglilingkod? Kasi nga, ang love natin sa Lord, yan ang magtutulak ng tinatawag na agape love. Sacrificial, God-like love. And that is the highest form of love. Are you listening, church? Love is therefore the spiritual structure holding our character together. Without love, hindi mo na makikita. You will be impatient, magkukulaps talaga yan. Hindi ka na magiging humble, mawawala na anong tabla-tabla na. Diba? Wala na. Wala na yung kindness. Alam niyo ba yung kindness? Usually, those character traits are remembered by people. Yung kindness. Sabi ko, bakit sa Galatia, ano ba nagagawa ng kindness? Yung pala yung kindness, yung bang sa panahon walang-wala ako, sa panahong dapang-dapa ako, nadama ko yung iyong kindness, yung iyong pagtulong, paglingap. Ganun pala yon. Hindi mo na makakalimutan yung mga taong gumawa ng kabutihan sa iyo sa panahon na walang-wala ka. That's kindness. At magagawa lang, kasi wala naman ako makukuha dito eh. Wala naman ako mapapala pag tinulungan kita, di ba? Usually, gusto natin tumulong sa taong, ay, tatanaw ng utang na loob to, babalikan ako nito. Di ba? Pero doon sa mga taong walang-wala, dapa, hindi mo alam kung may magkakaroon pa yan. Pero tinulungan mo, that's kindness. Kaya makita nyo, those people who are
nawawala na yung mga ganitong klaseng character, let's check our heart. Baka yung foundation, wala na. Nawala na ho tayo ng patience sa mga tao, nagsiserve tayo. Yung alam niyo ba na ang paglilingkod sa Lord, this is humility. Sabihin mo, Lord, wala akong magagawa eh. Unless you help me do this, I can do this. Doing the ministry and sharing the gospel to the lost people of this world is about our humility. Kasi dito makikita kung mahal talaga natin yung mga tao. It's a humble work. Alam mo, mag-share ka ng gospel dyan, pagtatawanan ka. Mag-share ka ng gospel, mag-open ka ng Bible sa mga tao, o mag-share ka lang ng scripture sa panahon ngayon. Ay, mga anak ko sasabihin, anak ka ba ng pastor? Gaganin yan eh. May halong panunuya. Diba? Si Dave, pagka nagsasalita yan, nagkukwento sa, kasi anak ako ng pastor. Pero proud siya, I'm the son of a pastor. Proud siya. May mga ibang anak ng pastor, hindi proud eh. Susukatin ka na kaagad ng tao because of your faith. Kaya ang paghahayag ng salita ng Diyos is a humbling experience. Kung wala kang pagmamahal, magdi-disappear na humility. Are you listening? So, yan ang nangyayari. Nagka-crumble lahat yan. Heart check tayo. Is love the foundation of a godly character? Heart check. Number 2, love is the fulfillment of God. Tinitignan ko actually Galatians chapter 6 verse 2. Ang sabi ni Paul, yung mga taga-Galatia na wala na sila ng na nakapasok yung maling turo sa church. Tapos yung dating pagmamahal nila, nag-aaway na sila. Magpatuloy ka. Hindi, na-divide na sila. Kasi ang akala ng mga Hudyo, yung karaniwang naging Kristiyano, sasabihin ng mga Hudyo, kailangan magpatuloy ka para ikaw maging Kristiyano. Naglagay sila ng No, sabi ni Paul, no need to do that. Na-oppress yung iba. Kaya sinusunod nila yung law. Sinabi ni Paul dito, Galatians 6:2. Bigyan mo nga yung Galatians 6:2. Sabi ni Paul sa Galatians chapter 6 verse 2, and so fulfill the law of Christ. Bearing once another burden takes a lot of love. May pinagdadaanan ka, nandito ako sa iyo. Bubuhatin kita. Pinagdadaanan ka, tutulungan kita. Kaya sabi rito, love is the fulfillment of God's law. Galatians 5:14, sabi, for all the law is fulfilled in one word. Even in this, thou shalt love. Sabi niya rin sa Galatians 5 verse 14. Yung pagmamahal mo sa kapwa mo, katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Kasi sinabi niya sa Galatians 6:2, bear one another's burden. Magbuhatan kayo. Sabi po rito, that entire moral law into one governing principle, love. You cannot bear someone burdens without love. You cannot love other people like yourself without love. Kaya dito makikita natin, sabi ni Paul, ito na yung kahulugan ng law. Hindi yung pagpapatuli. Hindi yung mga requirements ng food. Kasi yun yung kanilang pinagtatalunan doon eh. He summarized that the entire law is governed the principle of love. So bakit? Because genuine love naturally produce behavior. So dito makikita natin, kung mahal mo ang isang tao, hindi mo siya pagnanakawan. Hello, nandiyan ba kayo? If you love your work, kung mahal mo yung trabaho mo, hindi ka magnanakaw ng oras. Di ba? Magiging efficient ka sa work mo. Ganun po yan. So, mahal mo eh. Tama, mali? No? So, if you love someone, you will not steal from them. If you love someone, you will not harm them. Hindi mo sila wawasakin. Mahal mo yung isang tao. Ito, halimbawa, sa mga magjojowa. Sino may jowa dyan? Diba? Dahil nakipaghiwalay sa iyo yung ex mo, bitter ka na? Ganun ba yun? If you love someone, you will not harm them. If they do the same thing to you, you will not. That's the moral of the law. Amen?
Kung mahal mo ang isang tao, hindi mo sila I will let them go. Go. Maybe our love. Then, di ba ganun yung mga kanta? Ganda? Ganun yung mga kanta no? So makita natin, ayaw kasi natin masaktan yung mga tao, pero kung mahal mo siya, talagang palalayain mo siya. May time na ganun ang ginawa ko sa mami niya pinalaya. Sige, kung hindi ako para sa'yo, palalayain kita. Kaya lang, love leads her back. Kanta pa rin yun no? Love leads her back to me. Di ba? So makita natin, kailangan ho talaga yung bottom line, in any relationship, whether is to a tinatawag nating opposite sex relationship, our relationship to God, our relationship to people, it's all about love. Our relationship to our brothers and sisters, ang motivation po niyan lagi, yung love. May problema kasi isang tao sa church, aalis ka dahil meron kang problema doon di ba maraming masasaktan? Di ba? Nasasaktan yung pastor, nasasaktan yung mga kasama mo, ang tagal mo na rito sa church, and suddenly, you want to leave. Bakit? Dahil nasaktan ako. Will your leaving produce harm to someone? Di ba ganyan sa church? Bakit nagsimula ka pa kung, di ba? Yan usually ang problema sa church So, kaya lang, sometimes, people choose to leave because antindi na ng sakit. Pero kung maiintindihan mo lang na intention ng Diyos talaga is for you to grow inside the church, mag-mature ka hanggang sa ikaw ay pwede nang magamit, makikita mo mag-grow ka. But a lot of people who left the church never truly find love. Napadbad lang sila, naging punta sa church, but inspiration for inspiration. And that is not God designed our community. Ang disenyo talaga ng Lord sa isang Kristiyano is to be planted in the church. Doon ka mag-grow, doon ka magmamature, doon ka mag-serve. Amen? Kasi you will bring harm if we go from church to church. You harm your personal maturity, growth, so you will harm other people. Kaya importante po talaga yung makita ho natin yung ating behavior, God, when it regards to love. If you love God, you will obey Him. Kung mahal mong Lord, susunod ka sa Kanya. May kausap ako ng isang araw, and I was saying, Christianity is not about conversion. Christianity is about following God's law. Pag nagsasalita ako sa Kanya sa salita ng Diyos, complicated na sa akin yan. Huwag mong sabihin sa akin yan. Sabi ko, si Lord to kay Lord to Hindi, pag personal life ko, hindi na pwede. You don't want God's law in your life. If you really love God, you will obey Him. That is the Word of God. That's the Scripture. Na I know in my heart that may pinagdadaanan talaga siya. I was praying. Sabi ko, pagpe-pray kita, bro. No? So, love is the essential pathway to righteous living. Dito nagsisimula ang buhay Kristiyano. Without receiving first the agape, the love of God, you can really not function as a Christian. Are you listening? Kasi ang mga virtue na nag-hold sa Christianity natin, love. The very identity of Christ is love. Yung ibang religion, ang identity nila, war, hate. Diba? Makita nyo, killing, destroying. Pero si Lord, hindi, love. The very identity of Jesus Christ is to love your enemies. Sa ibang religion, kill the infidels. Ganyan may ibang religion. Let them pay. So makita natin, pero si Lord, ang talaga ng Panginoong Hesus, ang salita ng Diyos, is the pathway to righteous living. Another is, the first fall begins of love. Kailan nangyari ang pagkakasala ni Adan at Eva? In Genesis chapter 3, makikita natin, when Adam and Eve sinned, ang unang kasalanan ni Adan at Eva is not eating the fruit of the knowledge of evil, good and evil. It is his love for God. Ang pagmamahal kasi ni Eva, na-question ng kaaway. Sabi rito ng kaaway, sa Genesis 3 verse 1,
Di ba, sabi ni Lord, di ba? Had God said. Ito yung sabi ng Lord. So, parang kine-question na ni Satan, ng serpent, yung command ng Lord. Nakaya niyan? Kine-question niya na yung command. Had God said. Di ba sabi ng Lord? Genesis 3:1, God knows that when you eat, your eyes will be open. Genesis 3:5. So, ang kine-question na kaagad rito, serpent, yung kanyang relationship sa Panginoon. It's not about the tree, it's about his relationship to Yahweh. What God said, di ba? Know that when you eat, your eyes will be open. Mabubuksan yung mata mo. And you will know good and evil. So, itinatago niya yung good and evil sa inyong mga mata. So, instead of attacking na si Eva magkasala, kine-question niya yung relationship niya kay Lord. Di ba ganito rin yung same tactic ng kaaway sa panahon natin? The devil will not cause you to sin. The devil make a question for you, your relationship to God. Hey, listening. Now, pag wala na yung tiwala ka sa Panginoon, itong sa statement na to, sabi, God was filled holding something good to Eve, to Adam and Eve. God was not acting in love. Kasi ayaw mong ibigay yung puno na nagbibigay ng knowledge of the good and evil, so God doesn't love you. The enemy begins to question the relationship of Adam and Eve with Yahweh. Dito pinapakita yung spiritual law. When love weakens, loyalty breaks. When loyalty breaks, disobedience becomes easy. So dito nakikita talaga na yung puso talaga. Kaya here in our church, we are designing our church to you. Nagse-cell group kayo, pupunta tayo sa commanding the day, ano pa yun? Nagte-training kayo, nakikinig lagi ng Word of God because the whole character, mag-hold talaga dyan yung ating pagmamahal sa Diyos. Ganong ka-hungry ka, ganong ka gusto mo na ikaw ay yung relationship mo sa Lord para pag dumating yung kaaway sa buhay mo and he begins to question, wala na ka ng lingkod kay Lord, wala ka namang pera. Napapabayaan mo yung pamilya mo. Alam niyo ba, those thoughts comes to in my heart when I was serving God. Wala ka ng negosyo. I give up our business and nung nag-embrace ako sa G12 Vision, halos mapabayaan ko yung mga anak ko. But I never, hindi ko naman talaga sila pinapabayaan. But the question, the enemy is putting, hindi mo na po provide yung pag-aaral, yung anak mo kulang sa pagkain. Lahat pala yun, tinuturuan ako ng Lord para mag-manage, yung wala pa lang, marunong ka na mag-manage para pag dumating na yung meron, alam mo lalong gawin. Because in the past, pag may pera ako, talagang rin ako, hindi ko alam kung saan ko ilalagay yung pera ko. Kami mag-asawa, si Maribig, alam niyo Maribig yan, hindi kami ganun naisip ko lang, bumili ng lupa, patayo ng bahay, umili ng sasakyan. I never manage the business na mag-grow yung business ng malaki. Ngayon, I have all the tools to really grow God's business. At pagka nakikita ko po yung ginagawa ng Lord sa panahon ngayon, appreciate ko yung pagmamahal ng Lord, kaya pala pinadaan mo ako sa mga ganito. Kaya pala may mga kasama ako na nanatili rito kasi dito magsisimula uli kami. Dito, ito uli pagyayamanan natin. Hindi ko brinik yung aking loyalty, yung aking obedience, and when time comes, I know God will really bless us, ating church. Amen? Alam nyo, sometimes ganyan to talaga. May mga God is allowing us sa wilderness ng buhay ho natin for us to learn and depend on Him. Hindi dahil ayaw kang i-bless ng Lord, kung hindi may itinuturong principle ang Diyos sa buhay natin
para tayo magtitiwala. Just like what happened to Adam and Eve. Amen. Kaya lang pagka maganda yung ating foundation, at ang foundation ho natin, yung love, hindi ho tayo spiritual bankrupt, character bankrupt. Amen? Lalabas po talaga yung ating loyalty sa Diyos, yung obedience sa Lord, hindi ho mawawala. And we will not be weak. Amen? We will be strong even in adversity. Amen? Are you listening? So another is lovelessness opens the door to sin. Dito pumapasok yung kasalanan. Maraming mga tao, tignan nyo, ito yung nanggagaling siya, they have issues with their jealousy, their anger, their pride, bitter, unforgiveness, lust, hypocrisy. Imagine, there are a lot of Christians out there they say they love God, but they are jealous, they are prideful, they are in anger, they are bitter. Sinasabi mo Christian ka, but what kind of Christian you are? Where is the character that binds who you are? At yan yung love. Bakit often yung symptoms and root of the problems lumalabas? Sabihin natin, immature yung tao. Pero alam niyo, problema talaga. Kamusta ang devotion mo kay Lord? Kamusta ang pag-aaral mo ng salita ng Diyos? Kasi ang pera, meron o wala, mahal dapat natin ng Lord. Na-test kami kung walang pera, we love God, we serve God. May pera, you love God, you serve God. Hindi yung pag walang pera, wala na si Lord. Pag may pera, wala na rin si Lord. Diba? Kaya makita niyo talagang bagay na ito ay talagang nag-o-offer ng mga pinto sa kasalanan ho natin. And you see, the devil tries to really manipulate us because our lovelessness. The heart loses sensitivity to the Holy Spirit. Ang kasalanan, madali nang i-justify. Ang compromise, reasonable na. It feels reasonable. Okay na, wag na ako mag-serve kay Lord. Nagpe-pray naman ako lagi. Diba? Pero iutos ng Panginoon sa atin to, mga kapatid. We are not doing winning soul and making disciple. We are not preparing for the next generation. Ibig sabihin, pag hindi ako nag-win soul and making disciple ngayon, kawawa to. Maaring sa panahon ni Brian. Pero kung hindi ko ipagpapatuloy ito, the next generation, kakainin nilang ho ng sistema yan. Payag po ba kayo, mga magulang, mga kapatid? That one day your generation suffers because of your lack of love. That hindi mo na receive yung agape love ng Lord. Are you listening? And the strategy of the devil in the last days is the love of many will grow cold. Matthew 24:12. The strategy of the enemy is always to destroy our faith directly. Ang enemy, ang unang aatakihin niyan, hindi yung iyong karakter, ang unang aatakihin niya yung love mo kay Lord. Lagi yan. Kaya importante po talaga na we really need our relationship with God. Dito sa church, it's not about religion, it's about a relationship that you need to really develop sa Panginoon. It's a relationship between the Word of God. It's a relationship with your people who know Christ. Tawag dyan, fellowship of the believers. It's the relationship with your parents. Dapat nagiging blessing tayo sa kanila. It's a relationship with the government. Kahit ganyan ang gobyerno natin, we pray those people na ma-open ang heart nila sa gospel ng Panginoon. Our way is not the way of the world. Our way is the way of God. At kung gagayahin natin yung strategy ng demonyo, katulad na tayo ng demonyo, okay? Na ina-atake niya yung ating love. Dahil pag nawala na ang love, ano mangyayari? Prayer weakens. Devotion fades. Holiness becomes burdensome. Obedience feels optional. Tignan nyo yung mangyayari, no? Pagka nagtagumpay ang strategy ng demonyo sa mga huling araw, mga kapatid, ang aatakihin niya yung devotion mo sa Lord.
Yung prayerlessness mawawala, yung devotion mo mawawala, yung kabanalan mo burdensome. Sino rito yung holiness burden na sa inyo? Alam niyo ba yung pagiging leader sa church should not be a burden? Anything that we do separates our lives to the world. It's not a burden. Serving God is not a burden. Amen? Tignan niyo na lang kung saan kayo dinala ng Panginoon. From nothing. Saan kayo dinala ng Panginoon sa pagpapursue nyo sa Kanya. And then, marirealize natin, burden na yung pagiging cell leader. Yung disciple making, mahirap. 12, pastor, mahirap. Diba? Kasi, dito na pumapasok yung yung strategy ng kaaway sa atin sa last days. Kasi I saw a lot of leaders nawawala na yung root of spirit, yung kanilang spirituality nagdi-decline na. All because of na-weaken na yung kanilang pagmamahal sa Panginoon. Because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. Warning mga kapatid, we are living in the last days. And this is what the enemy wants you to do. The same enemy who tempted Adam and Eve questions their relationship to God is the same enemy who whisper upon our ears today. Natanggal niya yung prayer life natin, yung devotion mo, yung kabanalan mo, pabigat na, yung pagsunod mo, optional na kay Lord. Nandiyan po ba kayo, mga kapatid? So heart check po tayo, mga kapatid. Lovelessness, therefore, becomes the root of spiritual decline. Kaya, importante po ito eh. Kasi makita ko maraming mga leaders nang ihina, ito yung nangyayami, pastor. Reality ito, mga kapatid, na yes, mahirap po ang ministry. But don't make the ministry a burden. It's not a burden. Huwag niyong sabihin na yung pagsunod optional na. Yung devotion nyo, ibalik nyo. Yung prayer life nyo, palakasin nyo. Kaya may ginawa ho kami ngayon rito, promote ko lang po, yung commanding the day. If you want your prayer life to increase, bumabad ka po sa midnight prayer po natin. 11:30 po, dito na sana kayo. But we will really command the day. Alam niyo ba, minsan may isang centurion, lumuhod kay Lord, sabi niya, Lord, gusto ko yung anak ko gumaling. And then what happened is, sabi ni Jesus, halika, pupuntahan natin. No, Lord, commander din ako, sabi niya. Pag sinabi kong pumunta kayo roon, pupunta sila. Ganon din po kung ano yung sabihin niyo, Lord, gagaling na yung anak ko. And Jesus was saying that, grabe, ang pananampalataya ng Gentile na to, I have never seen this faith sa Israel. He commended that commander that his faith surpasses all the faith of all the Israelites. Sabi ni Jesus, umuwi ka sa kanya, magaling na yung anak mo. Kasi inamin niya, hindi niya naman talaga servant yon, yun ay anak niya sa labas. Kasi wicked nga siya, centurion. Lang yung anak niyang yon, mahal niya, mamamatay na. So what happened is, yun nga yung commanding the day, it's all about commanding our life. Kung gusto niyo magkaroon kayo ng spiritual breakthrough sa finances, mag-pray po natin yan, mga kapatid. Alam niyo, after doing a commanding the day, a week lang yon, lumabas po yung client namin, $1,500. Parang hindi kayo natutuwa. Palakpakan nga natin si Lord. Tapos, sumunod yung kay Joshua, $750. Hindi na magra-rides yan. Thank you, Lord. Tapos, meron pa yung kay Bing, Grabe. Alam nyo, naniniwala ako, hindi skills. Kung hindi when we pray to God, when we command the day, when we learn how to command in the spiritual realm, things are changing. Balik nyo po yung pagiging prayer warrior nyo. Amen. Huwag niyong hayaan manghina ang buhay panalangin nyo. Ako po nagpa-fasting, nagpa-prayer, nag-give. Those 3 principles in Matthew chapter 6 I practice. At nakita ko na very powerful ang prayer. Very powerful ang fasting. Ang pagbibigay, ganun rin. Pagsisik, pag-give.
Hindi lang monetary, kung hindi yung time sa mga tao. Sabi ko nga kay Marivic, bigyan nyo naman ako, ayoko na mag-rider, gusto ko magpastor. Amen? Dumating na yung time na sa life namin na, nandiyan na yung shawarma. Wala ka namang, hindi naman nagkukulang ang load eh. Pang makeup, pang Shopee, lahat nandun na eh. Pang ano. Pero sabihin ko, gagawin kong 3 yan. 3 pa yan. Magdadaga akong 3 e-card para mas maparami mo yan. No? Pero pabayaan niyo ako sa mahal ko. At iyon ay ang Panginoon. Gusto ko siyang paglingkuran, mga kapatid. Amen. And as I love God, nawa ganun rin ang pagmamahal niyo. Araw-araw yumabong at lalong gumaganda. Now what happened today in Revelation 2 verse 4, May Church, the Ephesus Church, ano nangyari sa kanila? Ano ang kasalanan ng Ephesus, the Church of Ephesus, the first church? Ang sabi ng Bible, thou hast left thy first love. Alam niyo, yung Ephesus, isa sa pinakamagagaling na people in the Bible. They have apostles, they know their doctrine, they serve, they are disciplined. Pero bakit ang accusation ng Lord sa church na ito? They had left their first love. Pwede pala yun, Pastor. Alam ko yung doctrine, nagsaserve ako kay Lord, disiplinado ako, pero wala ang puso ko kay Lord. Kasi sabi ko nga sa inyo, ang kasalanan, konting libedura lang po yan. A little of libedura can really make the dough expand. Ganon rin ang kasalanan. Konti lang. Ito nangyari sa church, the Ephesus church. Their love for God faded. God values love more than activity. So hindi yung pag-attend mo rito, hindi yung alam mo yung salita ng Diyos, hindi yung pagsaserve. Those things are important. But God checks our hearts and motives. Dapat ginagawa ho natin yung pag-alam sa salita ng Diyos. Ang resulta ho ng pag-alam natin ng doctrine, ng Word of God, we love people lalo. Uy, kailangan malaman mo ito. Kailangan malaman mo ito. Mahal ka ng Lord. Pag hindi ganon, sayang ang doctrine. Nagpapakain ho tayo ng mga tao. When we feed people, ito gusto ko, sana magkaroon na tayo ng simbarangay. Amen? Gusto ko ma-active na yung simbarangay natin kaagad. The moment may kita na yung mga leaders, kahit isang simbarangay, mag-invite tayo ng mga families, mag-share tayo dun sa barangay natin, and then let's share the Word of God to them. We give them, we serve them, bigay ho tayo ng bigas, cellphone, iPhone 11, ganyan. 17 Pro Max, para pupunta po sila, mag-stay sila sa church. So, mga LCD, mga ganun ba, mga pamaskong handog. Diba, ayoko ng bigas mga gadget pamimigay. Mga camera, cellphone. So, mamigay ho tayo. Ibig sabihin, yung service po natin, gawin po natin. But, dapat yung service natin out of love. Hindi lang tayo nagsaserve just to pakitang tao, alam nyo. Sabi ng Bible kasi, sabi ni Jesus, ang kasalanan ng mga Pharisees sa panahon yan, nung nag-serve sila, nagpapatawag pa sila ng mga publikano, ganyan, para malaman, ito binigay ko. No, hindi. Discreetly, of course, people will know na ginagawa natin yon, but our intention, our heart, is to really bless other people. May overflow rito, Lord. We want to bless people, but we want you to know the gospel of God. Amen? Palakpakan nga natin si Lord. Ito yung kasalanan ng first church. They are doing it out of just knowing and service, disiplinado, pero wala na yung puso. Tandaan nyo, binavalue ng Lord ang love more than our activity. Amen? 3 bagay para yung love natin ay maayos, yung ma-check natin, yung ma-heart check natin. Okay, 3 things. Number 1, pray for a fresh baptism of God's love. Para magbalik po yung mga kapatid, yung relationship sa Panginoon, pray for a fresh baptism of God's love. Ephesians 5 verse 5, the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost.
have a relationship with the Holy Spirit. Importante po ito na yung puso po natin, yung divine love. Alam po natin yan. And what is the role of the third person in the Holy Spirit is to steer our heart. Amen, church? Nandiyan ba kayo? Steer kayo ng banal na Espiritu. Talagang, Lord, I want fresh baptism from you. I want your love. I want your anointing. Okay? Pray for fresh baptism of God's love. Number 2, restore broken relationship. Kung merong tao man dyan na hindi ayos ang relationship nyo, ayusin nyo na. Kasi hindi nyo pa pwedeng pabayaan yan. If you need to apologize, ask for forgiveness, reconcile to the person. Kasi open door, ang unforgiveness is an open door of the enemy. And listening, apektado ang karakter mo dyan. Kada nakikita ko yung taong ito, kumukulo ang aking dugo. Ganon. Kada nakikita ko to, naaalala ko yung ginawa sa akin. Diba? Open door ho yan eh. Sino apektado? Diba yung pag-uugali mo? You get it? Apologize. Meron ako isang kaibigan na kasama ko sa negosyo noon pa. Nag-reach out ako sa kanya. Dinededma ako. But one day, nakita kami. And sabi ko, kung ano man yung naging problema natin noon, I hope napatawad mo na ako. And then we have time, talk kami, ganyan, tagal. And then we reconcile. Kailangan mo kasi yan, mga kapatid. Apologize. Forgive. Reconcile. Love must be practiced intentionally. Huwag nyo hayaan doormat yung mga bagay na yon, hindi nyo inaayos. Worker, ayusin nyo. Why? Because it's an open door of the devil in your life. Unforgiveness is the open door of the devil in your life. Love must be practiced intentionally. And lastly, rekindle your devotion to God. Spend time in your prayer, worship, meditation. Kaya dito maganda po yung yung midnight prayer po natin, mga kapatid. Mondays to Friday, nananalangin po tayo rito sa community of praise. We worship God, we command the day, we pray one for another, and we are regenerated. Our hearts were rekindled in our devotion to God. Hindi lang yun, lumabas pa yung mga thousands, no? $15,000, $750. Grabe talaga ang Panginoon. Diba? Walang pinakamagandang gawin kung hindi nagtatrabaho ka tapos nagsiserve ka kay Lord. Nagagawa mo yung ministry at yung ministry. Ito pala yun. Realizing it, yung mga ginawa namin sa butuan, we're just doing it. Isang family na lang ho kami rito, ginagawa po namin. Pero alam nyo, basta kami nagko-commanding the day, ginagawa po namin yan. And then one day, God answers our prayer. Amen? Lalo hong nagliyab yung aming devotion sa Lord. Hindi dahil sa pera, because God answers our prayer. Amen? Mas marami kaming magagawa. Ang pera kasi magagamit natin yan as a tool to influence our barangay, the people that we serve, our family. Anong klaseng mga parents tayo kung hindi natin nabibigay yung maganda sa mga anak natin? Di po ba? Kasama po yan sa buhay at pananampalataya. Amen? So, love grows through fellowship with God. Continue po natin yan, mga kapatid. I think, ang church po natin, it regards to balancing our faith and our devotion to our family and to God, nandyan po tayo. Gusto ho natin maging. Kaya nga ho tayo pumasok sa home office, no? Para magawa po ng sabay yung paglilingkod, yung ating tinatawag na tent, at yung ating altar, and ating well na didig po natin. Amen? Tayo po tayong lahat. So don't allow lovelessness bangkat kayo spiritually. Character check, relationship check, ministry check, yung ating destinies, yung ating purpose. Check po natin yan. Because yan ang tatamaan kapag wala na yung pagmamahal mo kay Lord. Amen? Our prayer, Father, let's pray. Father, we thank you, O God,
sa salita mo ngayon, Panginoon. Lord, we pray, O God, if there are any seed of bitterness in our hearts, mga offenses, mga nakasakit po sa amin, mga pagsisisi, resentment, O Lord, we pray that you would renew our heart this evening at punuin mo kami ng divine love. Lord, fill us with your divine love. Lord, restore again the passion, the purpose, yung ating pagmamahal sa aming kapwa, gaya ng mahal namin sa aming sarili. Hayaan mo ang buhay ho namin mapuno ng pagmamahal na galing sa aming Panginoong Hesus. Lord, fill our hearts, rule our hearts and mind with your love, Lord. Things in your heart that you are dealing right now, just surrender it to God. Hayaan mo ang Diyos. I-deal mo yan sa Panginoon, because every lies of the enemy, gagawin ka talagang bitter niya. Kausapin mo ang Lord. Huwag mong tignan yung mga nangyayari sa buhay mo. Huwag tignan yung kalagayan mo ngayon. Ayusin mo. Fix your devotion. Fix your altar upon God. Doon nagsisimula ang lahat. Doon nagsisimula ang apoy. Doon nagsisimula ang sakripisyo, ang agape love, ang God-like sacrifice, God-like love, O God. Na hindi na tinignan kung ano yan, ano itsura mo, ano yung kalagayan mo, basta ikaw minamahal ng Panginoon. And God knows you better than yourself. God knows you that you need His love. For you to thrive, maging maayos ang iyong puso, isipan, you need the love of Christ in your life. Come on, just raise your hand. Sabihin nyo, Ama naming Diyos, sa oras na ito, Panginoon, sinusurrender ko anumang mga pait, mga nakasakit sa akin, kamalian. Lord, punuin mo ako ng iyong pagmamahal. Balik mo ang dating pagmamahal ko sa iyo, katulad ng unang nakilala kita. Hayaan mong maghari ka sa aking puso at isipan. Sa pangalan ni Jesus, let us shout Amen!